Tinutugis na ng mga pulis sa mga sospek na kitang-kita sa CCTV camera ng establishmento. Sa mga nakaraang taon, maraming insidenteng na ibabalitang hindi natin malalaman kung walang CCTV camera. Kaya naman sa pagdami ng mga ulat ukol dito, dumarami rin ang mga establishmentong nagpapakabit ng mga CCTV. Tulad ng restaurant ni Junjo Salvador. Nakabantay dito ang kanyang mga security camera. Natakot ako dahil marami silang kinikwento nakakatakot like nagbabayad ng fake bills, nagkiklaim na nagbayad daw siya ng malaki, 1,000 daw binayad instead na 100. Meron pa nagsabi na nakaiwan daw ng cellphone. Paano nakakatulong yan sa inyo? Nung nagkabit ako, Kailan to? Kailan kayo nagkabit? 2004. 7 years na. O, 7 years na. May nahuli kami after 2 days. Mga nagbabayad na kaagad ng 1,000 daw, pero actually 100. So, yun yung kinakatakutan ko na sabi ko, nahuli ka rin. Akala ni Junjo, simpleng counterfeit na pera lang ang makukunan ng kanyang kamera. Hindi niya inaasahang may iba pala siyang makikita. Alas 3 ng umaga nang pasukin ng kainan ni Junjo. Nilimas na magnanakaw ang pera ng restaurant at walang ibang nakakita kundi ang kanyang mga surveillance camera. Kami, alam niya yung lugar eh. Alam niya kung ano yung kakapain niya eh. Kilala niyo to? Hindi. Pero nasabi ng mga tao ko, medyo namumukha namin yan, isa sa mga customer namin. So dati wala itong mga bakal na to. Napalusot niya yung ulo niya rito. Oo, dyan. So galing siya rito, lumusot siya rito, tapos diretso siya dito sa kaha. Sa kaha. Tapos kuha naman siya ng mga kamera. Oo. Kuha rin sa kamera ang mga tattoo na magnanakaw. Pinakita sa TV, the following day. Itong mismong mukha to, sabi ng mga tao, "Sir, itong tao to nakikita namin andyan lang sa palipaligid." Then nung malaman ng pulis, kinuha namin. Ganun lang kabilis. Very yung markado masyado yung tattoo niya sa braso. At yun ang nakuna ng CCTV camera, yung tattoo niya sa braso. Nung nadala natin siya rito, pinaghubad natin, sinek natin yung mga tattoo sa katawan niya, at nag-match naman dun sa CCTV camera. Wala siyang siya talaga. Pagkatapos ng insidente, may bago ng estilo si Junjo. Bukod sa 16 na kamera sa kanyang restaurant, naglagay na rin siya ng mga decoy o fake na kamerang panglansi sa mga masasamang loob. Kung iisipin, halos wala na nga maitatago pag nasilip sa ilalim ng lente. Minsan nga'y mas matalas pa ang mata ng kamera, lalo na sa mga modus operandi. So pagkakuha, naka-block yung lalaking naka-stripe, sumunod yung babae dito. Aktwal itong kuha ng salisigang sa isang fast food restaurant. Kunwari, nagsa-cellphone, ito yung receiver, siya yung tatanggap. Pagkuha niya ng bag, kukunin niya, iaabot niya sa ilalim. Sa unang tingin, animoy dadalawa lang ang magkasabwat sa pagnanakaw. Pero dahil maaring i-rewind ang mga pangyayari, malinaw itong napag-aaralan ng mga pulis. Akala natin normal lang ang ginagawa ng ibang mga tao dito, ngunit yan ay kasama sa kanilang estilo. Mapapansin nyo, pagkatapos maganap yung krimen, sama-sama silang lumalabas. Ano yung mga role? Ano yung mga partisipasyon ng mga yan? Sa ganitong mga eksena, iba-iba pala ang papel ng mga artista. Yung dalawang nandito sa table, yung mismong kumuha at ipinasa niya doon sa magbibitbit. Yung blocker dito na lalaki, na siya naman ang humaharang sa line of sight nung pinakamalapit na posibleng maging witness. Yung isang lalaki na siyang magbablock dito sa aisle na to, at yung babaeng ito na siya naman pong nagbablock dito sa aisle na to. Sila yung mga actor, sila yung mga players nung pag-commit nung salisi na ginawa nila. Hindi lang pala dalawa, kundi 5 ang magkasabwat sa pagsasalisi. Ito ay para maiwasan nila na makita o magkaroon ng witnesses. Bukod sa mga salisigang, madalas nahuhuli sa CCTV ang pagnanakaw ng mga laptop. Tulad na nangyari sa isang kainan sa Ortigas. My term is na ninja siya. Bakit? Ang ninja kasi blends in the environment. Hindi siya talaga naka-black with hood. He blends in the environment para hindi siya napapansin. Siya yung main player, walang upuan, pero hihilain niya yung isang upuan para mas malapit siya doon.
Inch by inch ang tawag ng pulis sa ganitong style dahil unti-unting nilalapit na magnanakaw ang bag ng biktima. Kunin niya from the inside of the backpack at ililipat niya doon sa sarili niyang bag, sa sarili niyang backpack. Makikita niya yung taong ito, pumasok to kanina sa loob. Dito, Afterwards, hindi lang pala isa ang salarin. pumasok itong isang tao na to, tiningnan, lumabas. And this person, aalis yan. Sumunod yung dalawa, aalis, babalik, magiging spotter later on siya dyan. Pag nakuha na yung item, there's a possibility na siya yung magiging second player to grab the item. Para kung ma-identify ito as the one that took the bag, eh wala sa kanya yung item, wala sa kanya yung laptop. Dahil sa dami ng mga operasyong na ibubunyag ng CCTV, malaki raw ang tulong nito lalo na sa pulisya. Ang ating current police to population ratio dito sa Metro Manila average is about 1 policeman to 753 na citizen o yung ating mamamayan. Ang ideal natin is 1:500. So kulang pa ho talaga tayo. Pero pag meron po tayong mga nakadeploy na mga CCTV cameras, it serves as an extra eye. Bagamat tila malaki ang silbi ng CCTV pagdating sa seguridad, hindi ibig sabihin na lahat ng nakukunin nito ay para sa mga mata ng publiko. May mga pribadong sandaling nasusulyapan ang kamera. Buong akala nila na walang nanunood, pero halos kalahating milyong tao na pala ang nakakita sa pribado nilang sandali.